Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nawalan na nga ng tuluyan ng respeto ang mga taga-Igorot tribe at mga ipang netizen kay Kong Akop na ito matapos nga ang pagpapakita niya ng totoong kulay. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil kilala nga natin to si Kong Akop na pinaglalaban noon ang mga naaapi na mga kababayan natin Pinoy na talagang walang kalaban-laban. Ngunit ngayon nga ay talagang bakit ganito na talagang inosente pa pala ang pinakulong nila at walang kasalanan. Dito nga natin makikita mga kaibigan paano ito nangyari at paano ito nakalusot kay Kong Akop. Tila bumaliktad na nga ba ito sa katotohanan? Kaya naman mahirap niya nang ibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya at lalong-lalo niya ang kapwa niya PMAers na talagang dismayado nga sa ginawa ni Akop na ito kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy. Kaya naman ngayon ay talagang pinagpipiestahan na kahit pa lumuhod ito sa harap ng mga netizen at taong bayan ay hindi na nga muli magbabalik ang tiwala ng taong bayan kay Akop na ito dahil nga banat ng maraming netizen na tila dakilang bayarin at walang prinsipyo at walang paninindigan na nakakita lamang ng limpak-limpak na salapi at inabot nga ito sa kanya ay tila nagbago niya ang ihip ng hangin. Kaya naman ngayon nga ay hindi niya na mababawi. Pati mga generals at mga army ay tila dismayado na at nagbigay na rin ng matinding babala sa mga tongruhista ng mga ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi na po pwede mag-order. Okay. Pag-usapan naman natin ngayon ang reaksyon ng mga kapatiran nating taga-Cordillera o ang Igorot tribe dito sa ginawa ni Congressman Akop, isang proud Cordilleran, pinagmamalaki ng mga taga-Cordillera itong si General Akop. Noon, I don't know ngayon, yung pagkatapos nangyari kay Doc Badoy and Ka Eric. Okay, kahapon, may natanggap akong text message. Sabi niya, "Good day, sir. Good day, sir, Makanas. Kailian mi ni Congressman Akop dito La Trinidad. Loman met isuna ngam baka mabuting ken tamba. Dismayado met ti daduma nga Igorot sa ginawa niya." So, medyo Ilocano, okay lang. Yung, sabi niya, baka mabuteng. Baka takot daw si Congressman Akop kay tamba. What does it mean yung matakot? Matakot na walang bonus? I don't know. Bakit kakatakutan mo si tamba? Very powerful na ba si tamba? Grabe, no? Lahat lumuluhod na sa kanya. Pati atang presidente lumuluhod na sa kanya eh. Kasi may mga palisiya, pronouncement ng Pangulo na sinasalungat na ni Tamba. Kaya parang siya na nga ang presidente. Plano pa niyang mag-charter change bago ng konstitusyon at parliamentary system na lang. Hindi na itong Republican. Ang mangyari pala, pag ma-change ang sistema ng gobyerno parliamentary, mas powerful na ang prime minister kaysa presidente. Ay, nako. Anyway, so, mabuting. Takot daw, baka naman lang, baka takot daw si Congressman Akop kay tamba. Tapos yung sabi niya nga, dismayado mo't ti daduma nga Igorot. So, hindi niya ni lahat. Correct ito. Hindi naman siguro lahat. But then,
yung mga previous vlogs ko pa, kasi siguro pang mag-isang linggo na akong nag-vlog kay Congressman Akop. Nung una, hindi ko yan pinapansin. Kasi nga, ang taas ng tingin ko kay Congressman Akop nung una. Kaya lang na-attract yung attention ko nung sumali na si General Mayor Magalong na dinidepensahan na si Congressman Akop. Kasi ang dami nang nagbabatikos. So, sabi ko, sabi pala. And then, later on, mababasa ko ang mga comments. Nako, yun na talagang, di mo na mapigilan ang mga hate comments against kay General Ako. Kaya ito, sinimulan ko na rin dahil, ito pala ang simula na mag-vlog na ako tungkol kay General Ako. Yung napanood kong PME graduate, na vlogger din, class 83, si Pinoy Survivor. Sabi niya, "Oops, mali si sir. Mali. Sabi niya, hindi mo pwedeng pagsabihan ng ganyan si Doc Badoy. Tama si Doc Badoy. Mali ka, sir." Sabi niya. Sabi, "Oy, okay to May PME graduate na yan hindi niya sinang-ayunan si Congressman General Akop. Doon ako nagsimula. Hanggang ngayon na. So, may nababasa na marami na akong nabasa na comments. Kami sir, dito sa Ifugao, dismayado kami kay Congressman General Akop. So, hindi naman siguro lahat, but tingin ko, madami-dami ang mga iguro na they're so proud of their katribo, Congressman Ako from Benguet. Itong ginawa niyang ito, hindi nila dismayado man lang. Hindi katulad yung kay General Bantag na halos lahat ng igorot, 99% sumusuporta, believe kay DG Bantag. Speaking of DG Bantag, parang hindi naman tayo nagwiwis ng masama dahil bawal yun, hindi yun. Kaya lang yung balita ni Fair Lady Maharlika, 3 linggo na daw na nakaratay sa St. Luke Hospital si Secretary Boying Rimulya. Alam mo yan, basta mga puting ahas ni Maharlika, halos 100% totoo. So anong ibig sabihin nun? Kasi 3 or 4 months ago, o 2 months ago, yung triple bypass heart operation si Secretary Boying, delikado yun. So, I don't know kung anong mangyari, kung makarecover siya at babalik pa ba siya sa DOJ. Kaya lang, ito nakikita ko. Baka magpahinga na, don't know. Iba ng DOJ Secretary. Nako, pabor yan sa ating DG Bantag. Kasi ang rason lang na nagtatago ang ating minamahal na DG Bantag, dahil kay Boying Rimulya na wala siyang makuhang hustisya habang nandyan si Boying. Kung dahil nga sa karamdaman, magpahinga na si Secretary Boying at ibang DOJ ang ilalagay. Sana si Congressman Marcoleta. Mga ganyan ba? Kahit sino ba, basta hindi katulad ni Boying. So kung may bagong DOJ Secretary na napatas lang, kung ako si DG Bantag, lalabas na ako, surrender at harapin ko yung kaso ko. Kasi yung kaso, kahit hindi ako abogado, madaling, basta sa isang fair na trial, mahina yung mga ebidensya nila. Lulusot yan si DG Bantag. That's my analysis. So, ituloy po natin na ipag-pray ang ating DG Bantag. Matago-tago ka, DG Bantag. Konting tiis na lang. God is with you. So, punta tayo kay Congressman Marcoleta.
Si Acop, wala na. Yan ang mga hinahangaan nating kongresista noon. Wala na, Acop. Dito na lang ang the last man standing na inuuna ang taong bayan, Congressman Marcoleta. Kasi hindi nila isinasama yung hearing sa yung ng pasa ng resolusyon sa ICC. Hindi nila tinatawag si Congressman Marcoleta. Bakit? Alam nila ang posisyon ni Marcoleta na kung ano ang tama, tama lang. Ang stand ni Congressman Marcoleta is hindi dapat makialam na, hindi na dapat papasukin pa ang ICC dito. Yun ang stand niya. Which is correct. Dahil naniniwala pa rin siya kay Pangulong Marcos, yung pronouncement ng Pangulo na wala nang karapatan ng ICC papasok. Tapos yung mga hearings, yung pagka-cite in contempt ni Ka Eric and Dr. Badoy. Diba, kapansin-pansin, wala doon si Congressman Marcoleta. Kaya kung nandun lang, baka may, hindi nila tinatawag si Marcoleta dahil hindi nila kayang masilaw sa pera. Yan ang kailangan nating mga kongresista. Hindi kailangan ng bonus. Ano lang, serbisyo lang. Kaya sana ang maging DOJ Secretary katulad ni Congressman Marcoleta, nako, happy na ang lahat. Magkakaroon tayo ng tunay na hustisya. At yun, pwede nang lalabas ang ating Digibantag. So, balik tayo kay Congressman Acop. I don't know kung makaka-recover pa ba siya dito sa Lalo na yung sinabi ni Dr. Badoy na inamin ni Congressman Acop na hindi niya alam na wala pang batas na nagpe-penalize against red tagging. So, ibig sabihin, may konting ignorante. Kaya nabawasan na naman ang respeto ko sa kanya. Akala ni Congressman Acop, mayroon ng batas na pwedeng makulong ang mga tao na nagre-red tag. Yung mga nagtatawag na komunista ka. Wala pa pala. Doon lang nalaman ni Congressman Acop kay Dr. Badoy. Kaya wala na. Medyo palubog na ang imahe ni Congressman Acop sa taong bayan. I don't know, sa Antipolo, marami akong nababasang comments na taga Antipolo na wala na. Bawasan na ang boto ni Congressman Acop dito sa amin sa Antipolo. Ayaw na namin yan. No, may nababasa ko dyan. Meron ding nagsasabi na wala yan kasi walang kalaban, wala daw siya kalaban sa Antipolo and unopposed. I don't know ngayon itong susunod na 2025. So, yun po. Mabuhay ang Igorot tribe. Bilib na bilib ako. Lalo na sa ating minamahal na DG Bantag. Sabihan direct si General Congressman Acop, class 1970 yun, very senior. Hindi pwede yun. Kaya lang, yung pagkadismaya nila, hindi nila maitago. Ganito ang message. Nakakahiya talaga ang ginawa niya. General Acop started it right. But it's not how you started, but how you end your life. Hindi po makakalimutan ng mga kasama naming PMAers yung ginawang iyon ni General Acop kay Ka Eric and Dr. Badoy. Ako, naawan ako kay Congressman Acop Mabait naman siya. Parang nagkamali lang siya ba? Hindi niya akalain siguro na ganito ang reaksyon ng taong bayan at kasamahan niyang PMAer. Nagkamali siya ng binangga.
Akala ni Congressman General ako na para bang yung dati nilang ginagawa, nag-iimbestiga ng mga tiwaling pulis. Okay yung ginagawa niya dahil tiwaling pulis yung ang galing. Di ba yung mga pagko-question niya talagang lahat napapahanga tayo kay General ako. I-compare mo kay General Bato, ang layo. Bato, nako, ano ito kay Bato? Anong tawag doon? Parang grandstanding si Bato pag mag-imbestiga sa Senado. Kay General ako, direct to the point, walang kalusot. Yung tiwaling pulis mahuhuli at mahuhuli talaga. At doon tayo humanga kay General ako. And then, ako, namomonitor ko na siya noon, nasa active service ba, naririnig ko na, hindi naman siya santo. Kailang maganda yung trabaho niya as PC o Philippine Constabulary Officer. Kaya tama naman si Mayor Benji Magalong, yung dinipensahan niya si Congressman ako na he's a true patriot, service ko. Yes, tama naman. Walang mali sa sinabi, depensa ni Mayor Magalong. But ibang usapin itong Ka Eric and Doc Badoy. Sir, Mayor Magalong, iba ito. Separate issue yung pag-serve ni General Acop nung PC pa siya. Iba ito. Hindi ito mga ordinaryong tao. Itong si Ka Eric and Doc Badoy. They have captured the hearts and minds of the Filipino people. These two hero warriors, Ka Eric and Doc Badoy, have captured the hearts and minds of PMAers. First time in history sa PMA. Nako, medyo mayak-yak na naman ako. First time in history ng mga PMAers, iba't ibang klase, yung retired nag-unite dahil sa politiko. Kasi ito, tungkol sa politiko ito Dahil ito kay tambaluslos. Yung sobrang ambisyon niya na magpresidente, gusto niyang ipasara ang SMNI, gusto niyang patahimikin lahat na sumusuporta kay Duterte, isinama niya si Ka Eric at Doc Badoy. Patay kang, tambaluslos ka. Damay ang mga congressman mo at ito, nadamay si Congressman ako. Iruin mo yan. Daming nagtampo ng mga PMAers, bakit hindi daw sila nakaperma doon sa manifesto? Kahit mga non-PMA generals, ako mismo, gusto ko rin sanang pumirma. May kasamahan ako na non-PMA generals, pumirma na. Akala nila pwede. Kasi yung manifesto na i-share daw sa chat group ng AGFO. AGFO, Association of General and Flag Officers. Lahat po ng general sa Pilipinas, Army, Navy, Air Force, gano'n. I think kasamang Coast Guard, AGFO. PMA man o hindi, iyon, sama-sama, mga AGFO. Yung AGFO na yan ang todo suporta kay General Palparan. So, nung nakita ng mga non-PMA generals, yung pumirma sila, nag-indicate, gusto ko yan. Tapos mamaya, natanggal ang pangalan nila. Kaya kaibigan ko na senior ko, sabi, Johnny, bakit naman ang mga PMAs, tinanggal nila yung pangalan namin, nakapirma na kami, bakit sila lang bang nagmamahal, sumusuporta kay Ka Eric and Doc Badoy? Sabi ko, sir, pabayaan nyo na lang yan. Basta importante pumirma kayo at importante ako, hindi rin ako nakapirma, importante nagtutulungan tayo para suportahan itong Ka Eric at Doc Badoy. Ganun. So, ibang kaso itong kay Doc Badoy and Ka Eric, yung nagkamali si Congressman ako. Balik tayo dito sa
comment ng Army Colonel na, it is not how you started your life, but how you end it. General Acop started his life, his career very well. No questions asked. Until na-meet niya si Doc Badoy at Ka Eric. Ngayon, pabulusok na siya. Nako, may nakita kong vlog kahapon. Thumbnail lang. Thumbnail. Ano ba yun? Congressman Acop, kinalawang ng utak. Something like that. Grabe naman. Ako, wala na. Napatawad ko na si Congressman Acop. Gusto ko nga siyang makabawi. Kasi sayang siya eh. So, yun po ang lesson na gusto ko. It's not how we started our life. Agree ako doon yung text ng Army Colonel, Premier. But it's how we end it. Yung legacy ba natin ba na pwedeng iwanan? Example, legacy. Marcos Sr., anong legacy niya? Kami, pamilya ko, one of the best presidents we ever had. Yan ang legacy ng Marcos Sr. PRRD, halos kapantay sila ng Marcos Sr. Marcos Jr., Kuting, one of the worst. Pag hindi siya nagbago, ang legacy niya, one of the worst president we ever had. Doon naman tayo sa biblical history. May isang hari, si King Solomon, he started it right. Wisest king who ever lived on earth, King Solomon. The richest king. Noong una, ang ganda yung relasyon nila ng Panginoon. But at the end of his life, wala na. Kamali siya. Kaya yung sinulat niya sa Ecclesiastes, sinasabi niya, life is vanity. Meaningless. Bakit? Ay, wala. Bumagsak siya sa mga babae. Ang dami niyang asawa. So, it's a failure. Yung buhay ni... He ended it bad, yung buhay niya. Sana tayo, whatever happens, kung anong mang nangyari, ako, I started it bad in my life. Personal life, career, I started it bad dahil nadala rin ako sa mga bisyo, sa mga pangungurakot, nadala ako. I started it bad. But, nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, nung nagbasa na ako ng Biblia, unti-unti, nabago ang buhay ko. And I hope I will finish it strong. Okay? Ganon din yan sa marathon eh. Yung mga pag nag-marathon, yung usually mabibilis. Later on, yung mga winners nandyan sa likod, yung pacing nila, normal lang, mamaya, yung endurance, and then yung real winner ng marathon. So sana, manalo po tayo sa buhay na ito, at ang lakas po natin, walang iba sa Panginoon. Ulitin ko yung gospel. ABC. Yun po ang good news ng Panginoon. Yun po ang mensahe ng Christmas. So, advance Merry Christmas sa aking mga viewers. Magandang balita na dala ng Christmas. A. Admit. Aminin lang makasalanan tayo. B. Believe. Maniwala tayo na naipanganak, namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran lahat ng kasalanan. Then see, as we live here in earth, i-commit lang natin, i-surrender ang buhay natin sa pamumuno, Lordship ng Panginoong Hesus. At the end of our life, yung finish line, na sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Welcome to heaven. So, let's finish strong. Sana makarecover pa si General Acop sa pagkakamali niya ito. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan ang mga kabalbalan nga na ginagawa ng mga pulpolitiko na ito dahil mismong netizen at taong bayan ay nakikita ang katotohanan at hindi nga sila nagbubulag-bulagan. Kaya naman sa susunod na eleksyon ay dapat natin malaman kung sino nga rapat ang iboboto at hindi. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay ninyo ang ginawa ni Kong Acop? Tama ba ito na ipakulong si Dr. Lorin Badoy at si Ka Eric na nakalaya na rin? Ano kaya ang kanyang motibo? Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.